sa mapagpalang kumbaga sa bawat isa sa atin. At meron kayong mga Bible, at buksan sa mga yung pagbasa. Sana itong awit, ika-28 kabanata mula 6 hanggang 10. Purihin si Yahweh at karapat dapat siyang papurihan. Ako ay ginilid sa panawagan ko na ako ay tulungan. Si Yahweh ang tapat ng galang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawa pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabahan ng mga pagkasalita tayo pa rin. Panginoon kami Ama na sa langit ng mga pangalaman sa lahat, bahilan Diyos, maraming Diyos, magulong sa parang Diyos. Mapagmahal na Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus, pinupugyan namin sa isang bata sa amatan, at nagkakasalan po kay Panginoon sa umagang ito, at nung po ang tuting sa ating mga kasama, upang kayo Panginoon. Nasasa po Panginoon sa iyong biyaya, kami nagpapatuloy sa iyo. Tunay po Panginoon na kung ikaw po ay hiwalay sa amin, wala po akong magagawa. Ikaw po Panginoon ang aming buhay, ikaw po Panginoon ang aming kagalingan, ikaw po Panginoon ang aming alakaktan, lalo po sa panahon na kami nangihinaan. Ikaw po Panginoon ang bibigay sa amin ng mga pagpapala na hindi po sa amin naasahan. Ikaw po Panginoon tumulong sa amin sa ako sa mga panginaman. Kailangan po Panginoon ang aming pupunin sa may pasalamatan. Nagpapasalamat po kayo Panginoon at mula kami katapos po sa lugar na ito. Ang dinadalangin po namin Panginoon ay patuloy pong pagpalain kami at sa mga pangunahan sa pasamata at pagkalugar na ito. Kaya po natin na magpupos at mapuno po yung dahil pasensya. Lalo po tayong pag-aawitan. Nandiyan po na Panginoon, yung Espiritu at tuloy manay makisip ang aming kailangan. Patuloy kayo makusap sa bawat sa amin, patuloy yung turuan at palawag ng pahayagan. Pagpusin niyo po na yung Espiritu ng ito, mga ngaral sa amin. Nandiyan po na Panginoon, magkaroon ng pangyarihan ng bawat sa talan ng hindi. Po panubusan po na yung maunawaan ang mga pahayagan na naisipin sa amin. At ang salita mo Panginoon ay nagbigay sa amin ng galing na panibagong kalakasan. At nandarin po namin Panginoon na pusan niyo po ang puso at kasipan sa pagtingkat ng masalita. Hindi lang po namin sa baka mapanggan. Dito po ay mas buhay, papugulay-gulayan at ibahagin po sa iba. At ikaw po Panginoon ang may taas, malulhat, mapahangad, makukoryan sa aming kalakasan sa kabuuan ng aming pasamba. Alam mga ito Panginoon ay ang sinadalangin sa matamis at sa mga pangyarihan ng pangalan po yung pangalaki sa Yeso Cristo ng Panginoon. Laki ng manunubos, laki ng manggamot sa pagligtas, hati at Diyos ay mabuhay at po tayo sa Amen.
nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na wala ka pong katulad sa aming mga buhay. God, sino nga ba kami sa iyong harapan? Totoo, Lord, na wala kang kapantay, higit yung pag-ibig mo. God, sapat at tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay. God, kung titignan po namin yung aming mga sarili, kulang pa, Lord, kumpara sa ginawa mo, Panginoon. Totoo, wala ka pong katulad sa amin. And we bless your name, O God, and we thank you. At patuloy po kami pupuri at aawit sa iyo, God, na patuloy na wala ka nga pong katulad sa amin, Lord. At wala kang kapantay, Panginoon. So, umagang ito, hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ay aming papurihan at pasalamatan sa iyong mga salita. Sa iyong mga pangako, patuloy ka, na pangahawakan ng bawat isa. At patuloy po na maluwalhati ang pangalan mo at mapapurihan ka sa umagang ito. Patuloy mo po kaming at nabayan ang banal ng Espiritu, Panginoon. At ikaw po yung siyang mataas sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pasasalamat, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. And Happy New Year po. Sige po, tayo po'y makakaupo. Good morning po and Happy New Year. Ano na ba? Third week na tayo, no? Third week na. So, last punta ko yata dito, that was November. November, lagi ako nandun sa nagpayo. So, sabi ko, kagabi, nabasa ko yung message ni Beng. Hindi na rin nasisi ni Pastor kasi tulog siya. So, sabi ko, tawagan ko nga. Sabi ko, Pastor, nabasa niyo po ba yung message ni Beng? Sabi niya, hindi. Sabi ko, basahin niyo po. So, sabi ko, kasi may sakit daw po yung mga bata at kailangan pong dalhin sa doktor. Sabi niya, okay. Sabi niya, may lakad ka ba? Sabi ko, wala naman po. Doon lang sa church, marami lang gagawin. Pero sabi niya, sige, palit ka muna. Palit ka muna sa kanya. Dahil yung nagpayong po natin ay pansamantala wala. Dahil doon na po sila, gusto nila doon sa church para naman daw, totoo naman kasi gusto nila na maramdaman na pumawit, may drums, may gathering doon sa brethren. Totoo yun kasi masarap pa rin na makita mo yung kapatid mo na ang ganda-ganda at ang guwapo, di ba? Tignan mo naman yung katabi mo kung napakagwapo talaga at napakaganda. Eh syempre, asawa mo yan eh. Wala nang mas gagwapo dyan, wala nang mas gaganda dyan. We are fearfully and wonderfully made, di ba? Kahit sabihin mong pinakamagandang babae pa yung nasa labas, walang katulad yung asawa natin, di ba? Walang kaparis yan kasi bigay yan ng Lord sa iyo. Sabi, blessing for you na meron kang ganyang klase ng asawa. Sabi nga nung iba ay ang ganda-ganda niya. Pag sinasabi ko sa asawa ko, mas maganda ko siya. Sabi ng asawa, totoo naman. Sabi ko, why? Anak ako ng Diyos eh. Diba? Anak ako ng Diyos, bakit ako papayag na mas maganda siya sa akin? Unless kung meron siyang Kristong kinikilala, diba? Sabi ng, wiyabang naman ito. Hindi. Basta ako, sabi ng Lord, fearfully and wonderfully made. Diba? Totoo yun, kiniklaim natin yun na tayo ay maganda dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Diba? Sabi niya, tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Ito ba? Sige po. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Genesis. Sige po. Dito tayo sa Genesis. Genesis 15. Promise of God. Ito, ang sarap ang hawakan nito kasi New Year na ngayon, di ba? Sabi nung iba, ay ang dami kong New Year's resolution. Di na ako naniniwala sa New Year's resolution.
naniniwala ako dun sa promise ng Lord. Kasi ganun pa rin eh. Wala namang magbabago dyan. Taon lang yung mababago. Madadagdagan ka lang ng taon. Mababago lang yung taon. Diba? Ang daming New Year's resolution. Sabi dun sa office namin, ang New Year's resolution ko ay ganito. Would you think last year nagawa mo yan? Diba marami kang fail? Diba? Why? Kasi wala kang Diyos eh. Diba? Would you think naging successful ka last year? Sabi, talagang tumagsalita. Paano kala mo? Kala mo kung ano? Ano? Sabi ko, ano? Sabihin mo. Sabi niya, ano naman? Sabi ko kasi yung buhay kasi natin, sa totoo pagka malayo kay Kristo, mahirap. Magpaplano ka, and yet mag-fail. Gagawa ka, and yet masisira. Diba? Kasi plano mo lang yun eh. Eh doon ka sa plano ng Lord, yung promise ng Lord. Sige po, basahin po natin yung Genesis 15, 1 to 10. Ito yung promise ng God kay Abraham. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Sabi ng Lord sa kanya, do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. But Abraham said, O sovereign Lord, what can give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my given household will be my heir. Then the Lord of the Lord came to him, This man will not be your heir, but a son coming from you, your own body, will be your heir. He took him outside and said, Look at the heavens and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, So shall your offspring be. Abraham believed that the Lord, and he credited it to him as a righteousness. He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldea to give you this land to take possession of it. But Abraham said, O sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, Bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and young pigeon. Abraham brought all this to him, cut them into two, and arranged the halves opposite each of other the birds. However, he did not cut in harnesses, but Abraham drove them away. Pagpalain po ang salita ng Diyos sa pagkakabasa. Si Abraham, alam naman po natin, na tinawag na as father of faith. Di ba sa children ministry, tinuturo namin na, Who is the father of faith? Abraham! Alam ng mga bata yan. Kasi nung ako ay nagtuturo sa children ministry, tinatanong ko yan, Who is the father of faith? Ang gagaling ng mga bata, Abraham! Abraham! Bakit kaya siya tinawag na father of faith? Di ba kasi yung taas ng angkas ng pananampalataya niya, hindi natin maarok, hindi natin matapatan. Di ba? Kasi si Lord ganun din, hindi natin kayang tapatan yung ginawa ni God. Si Abraham, ang sabi niya sa Lord, na paano ako, pagyayamanin mo nga ako, pero yung mga kayamanan ko, maiiwan naman kay Eliezer. Pero syempre, hindi hahayaan ni Lord na ganun yun. Diba kahit ikaw hindi niya hahayaan na, teka, yan lang yung buhay mo, diba? That is a promise of God. Sabi ni Abraham, wala akong anak, Lord. Sino ba naman yung magmamana sa akin kundi si Eliezer lang? Ang sabi ng Lord, would you think sa edad natin na to, ako nga, 47, nag-menopause ako. At the age of 60, wala yung senior, di ba? Hindi na nakakanak yan. Si Sarah, at the age of 100, di ba na, parang nag-doubt siya, sabi niya, Lord, yung lingkod mo ba na to, sa katandaan kong ito, magkikerry pa ako ng baby, ano na nga, yung senior na, lola na nga sa age natin, di ba? Sabi, ba't ganun na, is it possible to God? Sabi ko, at my age 47, sabi nung office mate ko, nag-desire ka ba na magbuntis? Hindi na kami na-post ng ako.
Siguro pa ako magbubuntis. Si Sarah, ganun din, wala na rin siyang menstruation. Diba? Sabi niya, lipas na ako. At my age. And God promised na, Sarah, sabi ng Lord, Sarah, may posible ba sa akin? Diba? Nag-doubt din si Sarah eh. Kung titignan natin yung senior age natin ngayon, maraming blooming pa. Marami namang talagang at their age, pinabayaan na yung kanilang sarili. Walang ginawa kundi magtrabaho, so wala nang strength. Pero kung ikaw, 100 years, parang ang hirap pa na mag-alaga ng bata, no? 60 nga lang, 50. Parang ang hirap ng mag-alaga ng bata. Si Sarah, may lakas. Diba sabi ng Lord, tignan mo, sabi niya, promise niya kay Abraham, tignan mo yung mga bituin sa langit, kaya mo bang bilangin? Sabi niya siguro, parang, ang tagal! Kung ikaw ngayon papromisean ng God, halimbawa, ngayong taon, 2025, ang promise ng Lord sa iyo ay pagpapalain kita. Di ba pinangawakan natin yun? Talagang pinangahawakan natin yung promise ng God. Pero tinitignan din ng Lord yung puso natin kapag kaya niya nang ibigay kaagad. Kung magagamit ba natin sa maganda yung pagpapala natin kaagad. Minsan nga sabi ng iba, Kristiyano ako pero hindi nabe-bless yung buhay ko. No, don't declare that. You are a big blessing sa labas. Hindi man ikaw yung financial na punong-puno ng maraming pagpapala, pero yung word of God na ma-share mo lang sa ibang tao, you're a big blessing na yun eh. Ma-share mo lang yun. That is a promise of God. Never I leave you nor forsake you. So si Abraham, sabi niya, Lord, wala akong anak eh. Di ba? Pero yung promise na God, sabi ng Lord, walang imposible sa akin. Lahat ay posible. Di ba? Walang imposible. So binigyan siya ng Lord ng magiging anak niya. Una si Ismael, di ba? And yet si Isaac. Isa lang si Isaac, pero dumami yung salin lahi niya. Di ba sabi ng Lord, hindi mo kayang bilangin yan. Ganon din yung magiging pagpapala ng Lord sa'yo. Panghawakan mo na hindi mo yan kayang bilangin. Hindi mo yan madadala. Hindi mo madadala sa langit. Hindi. Hindi mo kayang bitbitin. Kasi sobra-sobra. Una yung health. Punong-puno ka ng lakas. Punong-puno ka ng... Alam mo, yung iba nga, nagsisuffer ng pain. Pero and yet, ikaw nakaupo dahil you are so blessed sa God. Di ba malakas ka? And second, yung family mo. Di ba, kinukwento nga ni Pastor, yung boss niya, si Sir Philip. Ang daming pera, ang daming kayamanan. And yet, silang mag-asawa, hindi nag-uusap. And you are blessed dahil may family ka. Di ba, may mga anak ka. Yung mga anak mo is a big blessing from God. Malaking pagpapala sila. And yung wealth mo, kung ano yung meron ka ngayon. Hindi naman ako masyadong mayaman. Bakit ka kumakain 3 times a day? Minsan 5 times a day pa nga. 10 times a day pa nga minsan eh. Totoo yun. Basta nakalimutan natin, kumain na pala ako. May tinapay ka pa, may merienda ka pa, di ba? Minsan sa gabi, may midnight snack pa tayo. Habang nanonood tayo ng TV, di ba, we're so blessed? Kahit sa simpleng bagay, hindi kasi tinitignan niya yung puro pera. Iba kasi parang tinitignan ka, puro pera lang yata yung hinahabol. May nag-post doon na sabi niya, if I am a child of God, bakit hindi ako mayaman? Sabi ko, uy, mayaman ka. Sabi niya, nasa ng pera ko? Hindi naman pera yung batayan. Yung faith mo lang sa Lord, malaking pagpapala na yun. Sabi mo, pag yumaman yung mayamang tao pero walang kilala sa Diyos, palagi mo ba maliligtasan? Hindi. Hindi niya kayang iligtas yung sarili niya, pero because of your faith, kaya kang iligtas hanggat iba. And that is a promise of God. Sabi po dito, si Abraham is a righteous. In her age, di ba nga yung promise ng Lord sa kanya? So yung lahi niya, talagang pinagpala ng God. So yung promise ng Lord sa kanya ay totoo.
Doon naganap to sa Genesis 12:1-3. Tignan po natin yung Genesis 12:1-3. Sabi niya, and the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, your father's household, and go unto the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing, and I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Alam niyo, nung binabasa ko to, kinikilabutan ako. Sabi ng Lord, I will bless you. And those who curse you, I will curse them. Napakabigat, ano? Kristiyano ako, anak ako ng Diyos. Binless ako ng Lord. So, ang promise ng God, i-bless niya ako. Sino man yung mag-curse sa akin, i-curse ko siya. Kasi totoo. Sabi ng Lord, touch not my anointed one. Tignan niyo yung nangyari dito sa wildfire. Diba? Bago maganap, may nag-share ng word of God sa kanila and yet pinagtatawanan nila. Anong nangyari? Kayamanan ni Mel Gibson, ni Kate, kayamanan ni J-Lo, diba? Ni Mel Gibson. Pinagkukwentuhan namin ni Sister Lee na nag-follow up kami nung Friday. Kasi tinignan ko dun sa YouTube yung mga halaga ng bahay. 120M, 130, 10M, 14M. So, kung kinonvert namin sa 56 na lang, naging kami mathematician. Sabi ko, i-compute ko nga. Ewan ko bakit naging curious ako. Kinompute namin yung 156, 300, 126. Merong 8.73, error na nga, nakaganon na siya sa calculator. So, ibig sabihin nun, trillion na siya, times 3. Trillion na yung pera niya. So, kung i-convert mo, yung bahay, kunwari ni Mel Gibson, sa 156 million, kasi ang gaganda ng bahay nila eh. Diba? At ang declaration ng mga taga-California, we are godless. Natakot ako doon. Noong una, hindi ako interesado sa kanila. Kasi sabi ng kapatid ko, ay, bakit sabi pray for California, pray for California? Hindi ako nanonood kasi ayoko nang manood minsan dahil ang nangyayari, napapanood ko sa balita, si Maris Racal, nag-break. And yet, yung mga tao, nagkakaroon ng, si ganito, si Bobby Fortesa, nag-break after 7 years. Ayoko na manood ng balita, natutoxic yung utak ko. Tapos pinag-uusapan nila. Kasi ayoko na manood. So sabi ng kapatid ko, ano kayang nangyari sa California? Bakit sabi pray for California? Nangula naman ako, sabi ko baka may dumating na tornado. Tapos sabi ng kapatid ko, ano ba yung tornado? Hindi ba kasi yung parang ipo-ipo na malaki, kaya niyang mag-angat ng bahay? Sabi ko, kahit kotse, kaya niyang iangat. Sabi ng kapatid ko, baka nga. Hindi nga kami nanonood ng balita. E naispatan ko doon sa panonood ko, wildfire. Tignan niyo kung gaano yung galit ng Lord. Kasi genius na nila yung mga sarili nila eh. Ang tatanyag nila, ang yayaman nila, and yet sabi nila, we are godless. God of universe, zero mention. Kinikilabutan ako doon ko. Sabi ko, grabe ito ah. Binalikan ko yung mga tao na nagsabi na hindi sila naniniwala sa Diyos. Sino ba yung singer yun? Si Marilyn, I don't think kung Marilyn Monroe ba yun? Na hindi rin siya naniniwala sa God. Host, nawala ng boses. Sabi ko, tapos, we are a country na town, di ba? Na talagang alam mo yung blessed na blessed village. We are godless. Nakakatakot. We are godless. Ibig sabihin, hindi mo ina-acknowledge yung Diyos sa buhay mo. Sino ba lumikha sa'yo? And sino ba yung nag-promise sa'yo na I will bless you? Kinurse niya eh. Binastos niya pa yung kinikilalang Pope ng mga Catholic. I am popular. Kahit sabihin mo hindi yan Kristiyano, pero may faith pa rin yan sa Lord. Takot na takot ako. Alam niyo yung pinapanood ko yun, tapos pinagtawanan nila. Kinikilabutan ako. Why?
Kasi you are godless area ba? Yung area na yun, you are godless. Hindi mo alam nung tinitignan ko saan gumaling yung wildfire. From dun sa top, nakunan ng video, galing sa taas, tas pwede naman masunog isa lang eh. Buo. Pinakita ng Lord sa kanila na kung wala kayo, sa akin wala kayong magagawa. Diba? Panghawakan mo yan, sige. Panghawakan mo yung kayamanan mo, yung biro na yun, hindi na maganda eh. We are godless. Eh, paano kung sabihin ng Lord, you are hopeless? Kasi nanaman ka dun sa yaman mo, sa pera mo. Nag-sorry siya after that. Ang dami daw sa kanya, nag-bash sa kanya. Nakita niya sa Instagram. Wala kang takot sa Diyos? Wala kang takot sa Panginoon? Ang dami ng mga tao na sabi ko tuloy para akong naging chismosa ako. Hinanap ko talaga yung mga tao na pag nanalo akong presidente, sabi niya, dahil sa tanyag ko, that was in Brazil yata yan. Diba yung Brazil, sinamba nila yung devil. They are godless, country, yun din yung dineclare nila. And what happened? Nag-flood sila, diba? Kumbaga si Jesus, ginaganon lang. Kumbaga wala si Jesus power doon sa kanila. Mas nanaig yung devil. Uy, kapatid, nakakatakot. Nakakatakot yun. Sabi nung isa, okay lang ako kahit wala yung Diyos. Sabi ko, wow. Kilala ako sa office namin na Christian. Kaya nung nag-birthday ako, nung sabi na a woman put God first in her life, sabi ko na-touch naman ako. Kilala nila ako doon sa office namin na Christian ako. Pero hindi nila alam na Bible school teacher ako. Kasi pag nagpe-pray kami, pag nag-i-start yung aming meeting, even the ceremonies, ako yung nag-lead ng prayer. Sabi nung COS ko, what a powerful prayer. Kasi lahat na, all, sinasakop na yung panalangin. Sabi ko, it's because of God. So, kilala ako bilang isang Kristiyano. Pag nangangaral ako minsan, lalo pag sinabi ng COS ko, ibigay ko si ganitong tao sa'yo. Sabi ko, wow. Sabi ko, Lord, ang tigas ng ulo nito. Paano ko palalambutin to? Ibibigay ko si ganitong tao sa'yo. Kausapin mo si ganito. Lord, hindi ko yan. Hindi ako mediator or hindi ako ano. Pagka sinabi ng COS ko na kausapin mo si ganitong tao, magpe-pray na ako niyan. Lord, ano po ba yung gusto mong pangusap dito sa taong ito? Hanggang sa lumalabas na yung kanyang mga problema, yung bigat ng buhay. Sabi ko sa kanya, alam mo, Maris, ini-invite kita sa church eh. Tapos, tinatanong ko kung nagsisimba ka, sabi mo, oo. Di ka naman pala nagsisimba, sinungaling ka. Sabi ko, dadayain mo pa yung Diyos. Hindi ko naman siya kinundin na, tignan mo tuloy yung nangyari sa'yo. No, hindi. Sabi ko, alam mo, balik ka sa Lord. Kahit sabihin mo na hindi ka Christian, balik ka sa Lord, tingnan mo yung nangyayari sa'yo. Kasi, ina-acknowledge mo na mas magaling ka kaysa sa Diyos. Kaya mong tapatan yung solusyonan yung problema mo ng sarili mo lang. Totoo, hindi mo kayang solusyonan yan. Hindi mo yan kayang solusyonan. Sabi niya, kaya ko to. Wow, come on. Hindi mo yan kaya. Ako nga, intercessor na nga ako eh. Sabi ko, nanay na nga ako eh. Minsan, kinukulang pa ako ng wisdom sa Lord, tapos sasabihin mo, kaya mong harapin yan, kaya mong tapatan yan. Hindi mo yan kaya. Trust me, ate. Nako, hindi. Trust me. Babagsak ka dyan. Magpipill ka dyan. Trust me, ate. Hindi ka magaling, hindi ka matalino. Trust me, ate, kaya ko tong hindi ka. Init, anong nangyari kahapon? Ate, pwede ba kitang makausap? Hindi ko siya makendem. Di ba yung sinasabi ko sa'yo? Sabi ko, pag wala ang Diyos, wala ka talagang kakayanan sa buhay mo. Hindi mo yan kaya.
And the promise of God, I will never leave you nor forsake you. Pero ikaw, ang sabi mo, kaya mong gawin yung buhay mo. Ako nga, nanay eh. Hirap na hirap ako minsan kung paano magdidisiplina sa mga anak ko. Kasi yung anak ko lumalaki, iba-iba yung nagiging kasama. Eh, ikaw single person ka pa, tapos sino-sino yung kasama mo sa labas. And yet, pag nag-inuman, tapos. Sama ka dun. Bagsak ka dun. Diba? Ako nga, nagpapalaki na nga ako ng Kristiyanong anak eh. Minsan, dumudulas yung anak ko sa labas eh. Pinalaki mo mula sa pagkabata hanggang sa lumaki. Diba? Minsan, nagkukulang pa rin eh, nagkakamali pa rin eh. Why? We are not perfect in front of God. Walang perfecto. Sabi nung, siguro wala ka ng problema, ate. Siguro bakit? Lahat ng tao may problema, no? Ba't mo nasasabi wala akong problema? Eh, lahat naman tayo na problema. Yung alam natin araw-araw, problema na natin yun eh. Diba? Yung kakainin ng anak mo araw-araw, mami, nagugutom ako, ano ipapakain ko dito, Lord? Diba? Sabi ko lahat tayo, araw-araw habang umaharap tayo sa buhay, may kanya-kanya tayong problema. And God, promise ng God, I never leave you nor forsake you. God promise is true. Sabi niya kasi, ate, tapos na yung anak mo. May trabaho kayong dalawa. Uy, hindi yun pinangahawakan sa buhay. Kasi yung trabaho, blessing yun ng Lord sa'yo, na may pinagkukunan kang pagkain mo sa araw-araw dahil sumusweldo ka. Diba? Tapos titingnan mo ako, sasabihin mo sa akin, wala akong problema, ano ka ba? Kahit nga yung church, minsan problema ako pag walang maglilinis eh. Isipin mo nga yun, problema ko pa yun. Diba, Tita Shoni? Pag wala tayong naglilinis sa atin, diba? Problema tayo. Pag walang tubig na, naku, yung tubig natin ayaw umakyat, problemado pa rin tayo. Diba? Tapos sasabihin mo sa akin, wala problema, hindi, ayaw. Nagpipray lang ako sa Lord. I ask God na, Lord, help us na ma-overcome namin to. Bigyan mo kami ng wisdom kung paano namin i-overcome yung buhay namin bilang isang mga Kristiyano. O sige, sabihin mo sa akin ngayon, kung sinong walang problema sa atin. Akala mo ba, kung nagtatrabaho ako, dalawa kaming mag-asawa, tapos yung anak ko nagtatrabaho, batayan na yun ng walang problema. Hindi ah. Di totoo yun. Nagbabayad nga ako ng sasakyan eh. Empleyado lang nga kami ng gobyerno. O. Nagbabayad ako ng insurance. O, nagbabayad ako ng ilaw, ng tubig, ng internet. O, sabihin mo nga, araw-araw yun. Diba? Bills mo. Pagkain mo, hindi ka ba mamumblema? Sige, sabihin mo sa akin, sino tao walang problema? Siya nakakibo. Akala mo ba yung batayan mo, yung may trabaho kaming dalawa, tapos may trabaho yung anak ko? Yun yung batayan na wala akong problema, wala na akong iniisip. Hindi. Mas marami akong iniisip sa'yo. Kasi pag tumawag yung mga office namin, mga office mate ko, ate, ganito, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Pupunta ako sa office. May gagawin tayo dun. Naku Lord, may follow up ako ngayon, nakapag-commit na ako. Paano ko gagawin yun? May trabaho pala akong gagawin. Pagawin ko, umaga pupunta na ako sa opisina. Help me Lord, minsan na-struggle ako, na-stress ako. Kasi ko, paano ko ito gagawin? Diba? Hirap. And God promise is true. Never I leave you nor forsake you. Ang tatay, kung gising yan sa umaga, isipin niya hanap buhay. Diba, kuya dyan, correct. Diba? Maghanap buhay ako para yung family ko, mabe-bless ko. Through my hands na i-bless ako ng Lord. Pangahawakan ko yung promise ng God na hindi niya ako pababayaan, iiwanan man. Pagising pa lang yan sa umaga, Lord, bless me. Yung asawa na, kailangan may hanap buhay ako, God. Kasi syempre, parang may pang-sustain ako sa family ko. Ba, iniisip din niya yan. Naka-itemize lahat din sa utak ng tao. Sumulat yung office mate ko, 2025, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Sabi ko, nag-pray ka ba dyan? Sabi niya, ano yun?
Sabi ko, yun na sinasabi ko sa'yo. Hindi ba araw-araw pagka nagpupunta tayo sa office or di kaya everyday na nagmi-meeting tayo, naririnig mo ako na sabi, Ate Arlene, ikaw po muna mag-pray. Hindi, sabi mo, ano yun? May nag-pray mo ba yan? Ang daming nakasulat, nakalatag, may New Year's resolution, may New Year's resolution. And yet, nag-pray ka ba? Tinanong mo ba yan sa Lord? Kung kalooban ng Lord yan. Dami! Gusto ko, ganito ako sa 2025. Gusto ko, ganito ako. Buti hindi mo dyan nilagay na gusto ko, sikat ako. Sabi niya, suplado naman ito. Kainis. Sabi niya, kaloka ka. Ganun, kaloka ka. Sabi ko, bakit? Kasi ang dami mo sinulat eh. Hindi mo nasabi, Lord, I put my trust on you this 2025. Ito yung plan ko, pero sana yung plan mo ang mangyari. Puro sarili mo, puro ako. Walang plan si Lord doon. Sabi ng Lord, before muna, ikaw, ako muna. Ang dami mong plano, ang dami mong iniisip. Last 2024, puyod ka na nga, dami mo nang feel. Uy, kasi puro ito yung plano ko, ito yung gusto ko. Gusto ko yumaman ako. Kulang na lang sinabi mong ganun. Sabi niya, ang tsaka mo! Sabi ko, bakit ako naging tsaka? Kasi sa iyong bibig gumaling yan na, yaman ko! Ganyan. Ang dami mong gusto. Walang natangyari kahit isa. Diba? Ang sabi ng Lord, sabi niya, hindi kita pababayaan, iiwanan man. Ang dami mong ginusto. Pero hindi mo naalala na dapat pala sa gusto mo, si Lord muna. Si Lord muna yung una. Nung nagkaroon tayo ng simbang gabi dun sa church, alam niyo yung heart ko, talagang yung joy. Hindi dahil nag-bonus, dahil December, lahat tayo, di ba? Government employee. May bonus tayo, di ba? Malaki din sa inyo. Joke. Malaki din sa inyo. Joke lang, Jason. Government employee. Hindi ko nag-bonus tayo, ganyan. Lahat naman tayo may bonus sa Lord. Yung heart ko, alam niyo, parang tuwang-tuwa siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung joy. Yung joy na habang nagsisimpang gabi, sabi ko sa Lord, kasi nag-usap kami ni Pastor, sabi niya, Arlene, magpaluto ka nga ng merienda para sa gabi, tapos magkape tayo after ng simbang gabi. Nagpaluto ako. Pinaluto ko yun, pero bago ko siya ipaluto, sabi ko, God, alam mo yung joy, yung nararanasan ko sa Lord, parang gusto kong tumalon, gusto kong sumigaw. Sabi ko, God, yung joy, naalala ko, na bago pala mag-Christmas, umiyak ako sa Lord. Kasi pag wala ng tao sa bahay namin, nag-worship ako, bukas yung TV namin, bigla akong umiyak sa God, tas lumud ako doon. Sabi ko, Lord, have your ways on me. Have your ways on me. Tapos habang nag-worship ako, nararamdaman ko na lang sa Lord, nakaluhod ako sa Kanya. Ang dami ko nang naipag-pray, Santo Tomas, church, lahat. Yung kung sino yung taong ibigay sa akin ng Lord, ang dami na. Tapos natawa ako sa God, Lord, this 2025, let your will be done, not my own will. Ibinigay ko na sa Lord. Itiniwala ko na sa Lord. Ang sabi ko na lang sa Lord, have your ways on me. Ayun pala yung prayer ko. So habang nandun ako, nakaluhod ako sa God, yung joy ko, hindi ko, talagang alam mo yun, sobrang joy. Kaya pagdating nung simbang gabi, tuwang-tuwa ako. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tuwa ko. Eto na, dumating ang December 26, dapat pupunta kami ng Puerto Galera. So, tuwa-tuwa pa rin ako. Kaya lang bumagyo. Sabi dun sa Batangas, wala daw tutuloy kasi baha. So, hindi kami makapag-groro, hindi rin kami makakapag-book kasi baha dun sa pupuntahan namin. So, pinakancel namin. Pero nandun pa rin yung joy ko. Minsan kasi, ako sayang, imbis na pahinga ko na to, bakasyon ko na to, sayang. Diba? Kasi yung leadership kasi natin sa church, pagkadating ng, di ba Tita Shoni, no? Pagdating po ng katapusan ng December, meron kaming tinatawag na, for the past year, na kailangan magpahinga ka naman. Di ba? Binibigyan tayo ni Pastor ng ganong time.
Kailangan mag-Baguio tayo, doon tayo mag-pray, magpapasalamat sa Lord sa buong taon. Sabi ko doon, gustong i-gather, biglang bumaha. Wala kaming madadaanan. Tapos sabi ko, ay Lord, mahirap to, baka pagdating doon, gumagano na yung barko namin. Mahirap na. So hindi kami natuloy, pinakancel namin lahat. Naghahanap na naman ako ng booking, Batangas. Sabi ko, hindi natuloy, 26, 28, sabi ko, magte-30 ako. Tapos, 28 hanggang 30, tapos 31 ako mag-check out. Tinitignan ko lahat. Hindi na naman nangyari, hindi ako nakapag-book. Ito na, dumating ang 28. Nagkalagnat yung anak ko. Sabi ko, siguro Lord, may purpose kung baka talaga hindi kami natuloy. Pero alam mo yung Joy, ang taas ng lagnat ni Charlotte, 38. 38, hindi ako natutulog. Kung iisipin mo ang isang nanay, pag nagkakasakit yung anak, na totoo, nagpapanik tayo minsan. Minsan nangyari kay Jai, 40 yung lagnat, nag-seizure siya. Alam niyo yung, ganun pala yung mga bata pagka yung sa, ang tawag nun, nagkakaroon sila ng virus kasi sa sobrang init. Gumising siya. Si Jai, nung nagkaroon siya ng virus after namin mag-Aurora, tumayo. Tapos, gising pa kami. Sabi niya, "Rrrr!" So sabi ko, wow, Lord. Talagang, ayun na sila. Ayun na sila. Sabi niya ganun. Sabi ko, wow, God, buti siguro kung ikaw, buti na lang intercessor kami. Galing kami dun sa warfare. Sabi ko, God, anong nangyari? Alam niyo yung ginawa ko? Niyakap ko siya. Tapos sabi niya, ayan na sila, ayan na sila. Sila, umiyak siya. Tapos parang natakot siya. Umiyak talaga. Tapos sabi niya, anong nangyayari, Mami? Nag-warfare ako. Sabi ko, nagtangs ako. Rabakandaraba, shikarabakandaraba yan. Di gumaganan ako sa Lord. Tapos sabi niya, ayan sila, ayan sila, ayan sila, ayan sila. Gumaganan siya. Nung nag-warfare ako sa Lord, alam niyo yung bata, ang init-init niya. Kumakalag siya ganun. Tapos biglang maya-maya, nagtangs na siya. Kung ano yung sinasabi ko, yun din yung sinasabi niya. We are one in the spirit. Kung ano yung tangs ko, yun din yung tangs niya. Sasabi ko, how good and great is God. Ayun pala, yung virus niya, paakyat na sa utak. Yung God is good. Palakpakan natin yung Lord. Diba? Nangusap na yung God eh. Hindi talaga kami natulog doon. Hindi ko alam ba't hindi pa kami natutulog. Kasi kami nabantayan namin siya. 38 yung lagnat ni Jai. That was November. Nung nag-warfare kami, after that, parang walang nangyari. Sabi niya, Mami, anong nangyari? Tapos humingi siya ng tubig. Dinala namin siya sa hospital. Nung nakita ng doktor, meron siyang virus. So, binigyan siya ng antibiotic. Kasi, hindi natin alam kung anong mangyayari. And 30, ang taas ng lagnat ni Lord. Sabi ko, Lord, anong meron? Dinala namin sa doktor. Yung doktor na, nagkamali siya ng reseta. Yung dengue niya, ang inireseta is tramadol. Ang taas. Kaya tuloy yung liver niya. Nagasgasan. Pero sabi ko, Lord, thank you po. Kasi talagang habang natutulog yung anak ko, hindi ako natutulog. Nagpipray ako sa God. Nagsik ako sa Lord. Kaya pala, dun sa pagdidengge, maraming namamatay. It's because yung organ yung tinitira. Yung organ. Kasi, pagka nakagat ka pala ng lamok, umaakyat pala yan pababa o pataas. Kaya pala sumasakit yung ulo and then kumakalat yung virus din sa katawan. So nagpe-pray ako sa God, 28. Sabi ko, Lord, help me bukas Sunday. Sabi ng asawa ko, hindi kami a-attend. No, hindi pwedeng hindi. Kasi God is so knowing and powerful God. Hindi ako makakapagpagaling dyan, yung Diyos lang. So sabi ko ganito, palit tayo. Ako ang second hanggang third, ikaw ang first. Di okay kami. Ikaw magbantay, dalawa kami ni Jai sa umaga. Ang galing ng setup namin eh. Buti na lang si Jai, napapakinabangan na namin. 8, di 10 yung tapos. Sabi ko, 10 na, wala ka pa. Sabi niya, hindi ka tatapos ng church, ng preaching, ng service. Sabi ko kay Jai, niya, Mami, sige na, lumakad ka na, ako na bahala dito. Sabi ko, babantayan mo si ate. Oo, kaya ko yan, ako yan, alam ko na yan. Sabi ng asawa, sige, umalis ka na kasi second service na, di ba? Palitan kami. Sige, bantayan mo yan, ha? Oo, alam ko yan. Di pinagpe-pray niya, nililehans niya. Everyday po nililehans namin, 38, hindi bumababa.
Bababa man, babalik, bababa, babalik. Nung nawala yung lagnat niya ng 30, doon, bumaba yung kanyang platelets, tapos yung dugo niya nag-80/60. Sabi ko, God, grabe. Pero na-amaze ako sa Lord. Pagdating namin doon sa hospital, sabi ng doktor, i-combine na natin to. Sabi ni Lord, wala na akong nararamdaman. Pero nakakatakot yun pag nawala ka na palang lagnat. Doon pala umaatake yung salitang dengue. So sabi ng doktor, sige dok, i-combine na po natin. Ayaw iminom ng tubig. Ngayon, nag-chat ako dun sa office namin. Sabi ko, hindi ako pupunta dyan. Wala naman tayong pasok kasi nandito kami sa hospital. Tapos sabi ng office mate, Naka! Bagong taon na bagong taon! Sabi ko, yun ang pinag-iba dun. Magbabagong taon, nasa hospital ka? Sabi ko, yun ang pinag-iba dun. Wala nang pinag-iba dun. Kalmado naman ako. Because I have my God in my heart. Sabi niya, saan hospital ka? MCT. Naka! Lalo ka na! Sabi ko, puro ka nanakain ko yung mukha mo. Tapos sabi niya, alam mo ba kung magkano binayaran ko dyan? 90,000, sabi niya sa akin. Kasi yung anak din pala yan na dengue. Kaya sabi niya, naka! Sabi ko, ako hindi naka. Sabi ko, naku! Praise God! Naku! Praise God! Tapos sabi niya, saan kayo mag-New Year? Di nakita nila na nag-post kami. Sabi ko, I thank God for everything. So sabi nila, New Year pa naman, ang dami nag-message sa akin sa FB, sa Messenger. New Year, nandyan kayo, simula ng taon. Walang pinagbago yung taon sa lumang taon. Same pa rin yun, nagpapalit lang siya ng year. Parang yung mukha mo, hindi yan nababago, ganyan pa rin yan. Pag maganda ka talaga. Pag pangit ka, magpaganda ka. Joke lang po. Hindi, natawa lang ako. Wala akong pangit sa mundo. Dinedeclare lang ng iba na ako natawa tuloy kasi ang naalala kasi ako yung classmate ko eh. Hindi ako mag-aasawa ng gwapo kasi gusto ko pangit para yung magiging anak ko maganda. Sabi ko, grabe ka naman. Ako hindi ako mag-aasawa ko ng gwapo kasi syempre gusto ko gwapo yung anak ko. Maganda yung anak ko. Kaya ako pangit. Biniro ko siya, sabi ko, pangit ka na nga, pangit pa yung pangasawa mo. Sabi ko, gusto mo yun? Sabi niya, hindi. Gusto ko pangit. Sige, hintayin natin after ano. Pag nag-reunion tayo ng high school, tignan natin kung gaano kagugwapo at kagaganda yung anak mo. Kasi ako ng pangit. Sabi niya, nang nagkita kami ng reunion, sabi ko, kamusta? Sino yung napangasawa mo? Sabi niya, eto. Kamusta may mga anak mo? Eto. Sige, gusto mo yun eh. Wala akong masasabi. No comment. No comment. No comment. No comment. No comment. Sabi kong gano'n. Gusto mo yun, diba? Gusto mo yun. Sige, bahala ka. Bahala ka talaga. Basta ako gusto ko dahil high school pa lang ako, Christian na ako eh. Gusto ko lahat fearfully and wonderfully made. So di lahat sila lumabas, maganda. Dahil alam mo, yung God maganda. Ang ginawa, I am fearfully and wonderfully made. Nilikha ako ng Diyos. So, gusto ko. So, kamusta naman? Sabi niya, okay lang. Sabi niya, kamusta naman yung mga anak mo? Okay lang din. Sabi niya, tignan ko yung picture ng mga anak mo. Ito. Sabi niya, taray. Ang taray. So, no comment. Kasi, gusto niyo yun. No comment. Bala kayo, basta tayo mapunta. Diba? Pangawakan mo yung pangako ng Lord. Ginusto mo yan eh. Alam nga naman, mag-pray ka, konti-konti. May nananalangin sa church na, Lord, i-bless mo kami pakunti-kunti. Specific ka na, pag humingi, dapat lahat na. Nanalangin kami minsan, natawa kami sa prayer eh. Nang intercessory, yung anniversary, lahat nag-gather. Sabi niya, Lord, i-bless niyo po kami pakunti-kunti. Hello siya. Gusto mo ba yun? Parang ang patak ng ulan, isang tak. Siyempre, iigi ka na rin sa Lord. I-bless ka na ng maigi, di ba? Yung lahat na. Di ba? So, nung after that, sabi ko sa Lord, nung pumunta kami sa MCT, panatag pa rin yung loob ko. Sabi ko, Lord, totoo talaga, malaki yung babayaran dito kasi naka-private kami. Kaya sabi nga ng office mate ko, naka! Pero alam niyo, pinangawakan ko yung promise ng Lord. Di ba may HMO naman tayo? Sabi ko, Lord,
Pag pupunta ako dito sa hospital na to, wala akong babayaran. Panatag ako. Mas malaki pa yung binayaran ko dun sa doktor na pinuntahan ko. Mas malaki pa yung gamot na binili ko. Mas malaki pa yung lotion na binili ko. Lord, baka dito sa hospital na to, hindi sa baka. Totoo, wala akong babayaran. Dineclare ko na yun. Dahil na-vision ko sa God na pupunta ka dito sa hospital na to. So, Thursday, nagpunta na kami, Monday. Sabi nila, naku, pumunta yung mga ibang office mate ko. Sabi niya, dito ka nagpakumpay? Meron naman tayong Taguig Pateros. Okay lang ako kasi sabi ng Lord, dito ko pumunta. Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Sabi ko, kalmado pa rin ako. So sabi niya, Mari, baka lang. O hindi na, huwag ka na magbaka, huwag ka na magsalita. Ayoko ng nega. Gusto ko positive. Mari, malaki babayaran mo dito. Pumasok na yan sa isip ko. Huwag mo na akong anuhin. Kami magkakaibigan nun sa opisina. Ano kami? Parang bardagulan kami magsalita. Sabi niya, Mari! Ko, yes, Mari. Mari, malaki babayaran mo dito, Mari. Alam ko na yan. Sinuko ko na yan sa Lord. Alam mo naman lahat, sinusuko ko sa Lord. Sasabi niya na ako, Mari, naka-aircon ka, private room ka pa. Mari, alam ko na yan, Mari. Huwag mo na akong anuhin, Mari. Dumalaw sila. Nung nalabas kami ng hospital, sabi nila, magkano yung binayaran mo? Sabi ko, 53 dun sa billing. Pero yung binayaran kong cash, 193. Sabi niya, hello, 193 yung binayaran mo? Nag-cash out ako, 193. Hello ko, galing-galing naman. Sabi ko, ang galing naman ni Lord. Ang galing ni Lord kasi kinover lahat ng HMO, yung binayaran namin sa hospital. Ang bait ng Lord. Kaya masabi ko, nung pinangamusta ko ni Brother Anthony, sabi niya, isang patotoo to galing sa Lord. Totoo po, patotoo sa harapan ng Panginoon. Nag-cash out ako 193 pesos. Pero nag-declare yung doktora nung una, pag hindi na ayos, yun nga yung sa liver niya, magte-trace kami ng ibang doktor at iba hindi kasama sa HMO. Nag-pray ako sa Lord, Lord, hindi mo to iaalaw kasi malaki yung magagastos eh. Ang bait ng Lord. Ang bait ng Lord. Si doktor hindi na bumalik, yung isang doktor. Hindi na siya nagpunta. Tinitignan ko kung may siningil siya kasi pumunta siya sa office, sa kwarto namin. Tinignan ko kung may naka-bill. Wala. Pero nagpunta siya sa amin, ibang doktor yun sa dengue dilot, iba yung doktor dun sa liver. Wala siyang siningil. Kasi magka-cash out daw ako dun. Diba ang bait ng God? Napakabait ng Lord. Kung titignan lang natin sa sarili natin, sa buhay natin, parang sabi, Lord, this 2025, yung plan ko, ito po, binibigay ko sa iyo. And that is true. His promise is true. Diba ang bait ng Lord? Sabi nga doon, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Yung pangalawa po, let the ways of God be your ways. Bigat, ano? Sabi niya, Lord, have your ways on me. Basahin po natin yung Biblia sa awit 37, Psalms 37:4. Itong sarap ang hawakan ng pangako ng Lord, nakakatuwa ito. Pag nababasa ko to, Psalms 37, Psalms 37, verse 4-7. Panghawakan po natin yung pangako ng Lord. 37, 4-7. Sabi ng God dito, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Commit your ways to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. Be still
before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when succeed to their ways, when they carry out their wicked sin. Sabi niya, commit your ways to the Lord. Acknowledge Him and He shall direct your path. Di ba yung promise ng Lord? Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis. Alam niyo, tuwang-tuwa ko dyan sa verse na yan. Lagi pag morning, binabasa ko yan. Kasi yung liwanag mo, di ba yung araw, sobrang init, sobrang tirik, magiging ganyan yung buhay mo, yung sarili mo. In every ways na ina-acknowledge mo si God, nagiging mabunga ka, nagiging mapagpala ka. You shine like a star. Para kang artista. Diba? Para kang alam mo yun, nagliliwanag ka sa katanghaliang tapat. Ang ibig sabihin ng Lord, diba? Doon sa mga taong nasa dilim, ikaw yung magliliwanag. Doon sa mga taong kailangan ng panalangin, ikaw yung magiging ways ng Lord. Lord, have your ways on me. Di ba yung kanta, Lord, have your ways on me? Kinumit mo ba yung plan mo for this year sa God? Sinabi mo ba, Lord, ito na po yung plan ko for 2025. Ito nga, sabi nga ng mga office people, ay, New Year, nasa hospital ka. Sad. Ay, hindi. Happy. Kayo sad, ako happy. Kasi walang usok eh. Walang maingay. Eh dito sa hospital, tahimik, naka-aircon. Kalmado kami, nagpe-pray kami, nag-worship kami. Diba? Eh kayo dyan, puro turotot, puro usok. Pagpasok niyo mamaya, mausok kayo. Eh kami, kalmado kami dito, wala kaming usok. Naka-aircon kami, wala kaming makikitang usok. Sabi niya, New Year, nasa ano kayo? Bakit? Ano pinagkaiba nun? Diba? Sabi nga, let the ways of God be your ways. Ano ba yung gusto mong ways ngayon? Ano ba, Ice? Ano gusto mong way ngayon ng Lord? O ano gusto mong way ngayon? Kalooban po ni Lord. Yun. Jason. Ano yung gusto mong way ngayon? Lord, gusto ko na maging father. Ay, have your ways on me, O God. Diba? Yung promise ng Lord. Have your ways on me. Sabi nga, kapag hinayaan mo, sabi nga, let the ways of God be your ways. Kasi, pag yung lalakaran mo, gaano man yan karap, magiging smooth yan. Parang sasabihin mo na lang, wow, Lord, mamaniin mo na lang yan. Kaya sabi ni Beng, mani na lang yan, mani. Galing kami sa sales, lagi sasabi, mani na lang yan ate, kasi madali na lang natin na mabenta. Mamaniin mo na lang daw yan. Tayo hindi. Bababa tayo sa Lord, luluhod tayo sa God. Lord, hayaan mo po yung daan ko ay maging daan mo. Ikaw muna bago ako. Ikaw muna, Lord, bago ako. Diba? Hayaan kong ikaw muna, Lord, bago ako. Hayaan muna sa pagtahak mo ng landas. Si Lord muna. Sabi nga, commit your ways and acknowledge Him and He shall direct your path. In every day in your life, pag si Lord yung inuna mo, pag si Lord yung sinentro mo, lahat yan, kapatid, tagumpay. Lahat ng plano mo, maganda. Pag hinayaan mo yung daloy ng iyong buhay, si Lord. Tell you. Diba? Balikan mo yung buhay mo noon, compare mo sa buhay mo ngayon. Diba? Mas maganda dahil nasa iyo na ang Diyos. Totoo, inamin natin, lahat tayo makasalanan nung araw. Lahat naman tayo, wala naman perfecto. Diba? Lahat tayo. Kahit ako minsan, nagkakamali pa rin ako sa harapan ng Lord eh. Pero sabi ko nga, have your ways on me, O God. Hayaan mo yung daan na lalakaran ko, ikaw muna bago ako. Para yung rough road, magiging smooth. Nakita niyo yung liha? Di ba?
Ano ba yung sense ng liha? Ano ba yung ano ng liha? Yung halaga ng liha? Di ba pag inis-is mo yan, kumikinis, para sa mga chair natin dati sa upuan, nag-iis-is tayo, pinagdadala tayo ni teacher ng pang-is-is. Para yung ano natin, yung desk natin, kuminis, tas pumuti. Lagi kami pinagdadala ng ganun ng teacher ko nung elementary kami. Na magdala kayo ng liha bukas. Yung pinakamagaspang na liha pa yung bibilihin niyan. Tas mag-iis-is kami bago kami mag-start. Ang puti nung ano namin, desk namin. Ang kintab. So ganun din yung ginagawa ng Lord. Iniis-is niya yung pangit sa puso mo. Inaayos niya. Pag ibinigay mo sa Kanya yan, aayusin ng Lord yan. Kung cramp yan, iismutin ng Lord yan. Diba? Iismutin ng Lord yan. Dinosaur ko. Pagagandahin ng Lord yan. Ano ba yung prayer ng heart mo ngayong taon? Ang prayer ng heart ko ngayong taon, Lord, eto ako. Yung buhay ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. Daming pera. Year 2025 na. Sabi sa opisina namin, pagpasok, magsipagbago na kayo. Sabi ng COS, magsipagbago na kayo kasi bago na yung taon. Sabi ko, wala na lang magbabago talaga dyan kasi likas na yan sa tao kung gusto niya baguhin yung buhay niya, yung sarili niya. Unless, mababago ka lang kung totoong isinuko mo yung buhay mo sa Lord. Diba? Kung isinuko mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon, mababago ka. Pero kahit na sabihin mong taon-taon, mag-New Year's resolution ka, taon-taon magplano ka, pero wala ang Lord sa plano mo, I tell you, bagsak pa rin yan. Bagsak pa rin. Kung gumagawa ka ng sarili mong daan, ang hirap. Mag-apply ka ng trabaho. Sabihin ng Lord sa'yo, huwag yan anak. Gusto ko to Lord, ang taas ng sweldo nito. Huwag yan, huwag yan. Mapilit ka. Lord, gusto ko to. Sabi ng Lord, naku, huwag yan. Nangungusap na sa'yo yung Lord, mapilit ka. O sige, di napahamak ka. Ayun pala doon, may mas magandang promosyon. Diba? May mas maganda palang ano doon. Para sa'yo. Mapopromote ka pala. Hindi na wala yung promosyon. Diba? Si Lot, nagtatrabaho siya sa Lasal, sabi nila Brother George. Nag-attempt siya na mag-resign last year. Sabi niya, inoperan siya ni SM ng mas mataas dun sa sahod nila. Ginrab niya. Kinuha niya yung offer ni SM. Sabi ko, Lord, kung ito ay kalooban mo kay Lot, ibibigay mo to sa kanya. Igagrab niya to. Igagrab niya. Totoo, mas mataas yung sweldo dun sa nila George, sa office nila George. Sabi ko, ibibigay mo to sa kanya kung ito'y kalooban mo. Sa totoo po, ako bilang isang nanay, lagi kong ipinagpipray yung trabaho niya. From dun sa URC hanggang sa naging BXC siya, hanggang ngayon na yung kila George, pinagpipray ko yun sa Lord. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo yan, nalilipat siya, ibibigay mo yan sa kanya. Kinuha niya, gidrab niya. Tapos nagpapaalam siyang mag-resign. Doon sa kanyang manager, sabi ng manager niya, pinag-isipan mo ba yan? Yes. Sabi ko, Lord, paano yan nagmamasteral ka sa UP? Sabi ko, aapektuhan sa SM yung pagtatrabaho. Kasi si SM, uubusin niya yung oras mo, may pasok ka ng linggo. Saan ka pag-day open ni SM dyan? Tandaan mo, musician ka. Diba? Huwag mong tignan yung laki ng sweldo kasi yung laki ng sweldo lumiliit yan pagdating ng araw. Diba? Mawawala yan. Kasi, ganyan lang yan. Sabi ko, operan ka ni SM, paano may pasok ng Sunday si SM, diba? Kasi mall yan eh. Kung i-assign ka sa MOA at Sunday may pasok ka, paano ka tutugtog pag nag-anniversary? Pray ako sa Lord. Sabi niya, pag ito binigay yung gusto kong bayad, yung gusto kong sweldo, kukunin ko to. Kinuha niya na, nagpaalam talaga siya. Nag-pray ako sa Lord, Lord, nangusap ka nga po sa anak ko.
Sabi ko ganun, hindi ko alam kung kalooban mo ito. Eh sabihin, walang pasok ng Sabado at Linggo eh. Sa SM may pasok ng Sabado at Linggo. Ang magiging day off mo dyan, Monday, Tuesday, ganyan. Hindi ka nila papayagan na Sunday magdi-day off ka. Hindi mo yan kailangan. Kasi si Lord kailangan niya na maglingkod ka sa Kanya. Kaya niyang ibigay yan. Ito na, nung magpapile na siya ng resignation. Nagbago yung isip. Tinanong ko, di ba sa February last year, mag-i-start ka na sa SM? Sabi niya, sana. Eh bakit sana? Hindi ko kinuha eh. Di ba? Yung nanay, nanalangin. Kasi yung hirap eh. Mapupokus ka dyan, titignan mo, laki ng sweldo, laki ng sweldo, laki ng sweldo ko. Pag pinag-overtime ka pa, eh oo nga, malaki yung sweldo mo, nalayo ka naman sa Lord. Hindi niya kinuha. And after nito, sabi ko, hayaan mo si Lord. Kasi yung laki ng sahod na yan, kayang ibigay ng Lord yun. Kaya niyang ibigay. After how many months, na-promote siya. Diba ang bait ng Lord? Na-promote siya. Sabi ko, tingnan mo kung gaano kabuti ang Diyos. Pinromote siya ng Lord. Sabi ko, diba? Kung titignan mo, kung kinuha mo yung malaking sahod, wala ka sa promotion, inamat ka ng Lord. Doon hindi pa ibinibigay yung taas ng sahod mo, may plano si Lord sa lahat ng bagay. Huwag kang mainit. Lahat yan kayang ibigay ng Lord. Oo nga, kung nandun ka sa SM, every Sunday, may pasok ka, paano na yung pagtuntog? Paano na yung pag-worship? Ako, sinuko ko sa Lord, pinitawad ko din yung office namin. Yung deal dati, sinuko ko talaga yan sa Lord kasi may pasok kami ng Sabado. Ang hirap, nagpa-follow up kami, mag-intercessor kami, maghapon yung pasok. Tapos pag Sunday, pag kailangan ng shipment, nahuhugot kami. Nandun ako, nag-worship ako dun sa Lord, ayoko dito. Ayoko may pasok ng linggo. Kasi ministry chairperson ako, tapos yung mga bata walang magtuturo. Ayoko nito, ayoko nito, ayoko nito. Nag-resign ako. 3 years, wala akong trabaho. And yet, God is good. Sabi nung boss ko, kung ako sa'yo, kung matalino ka talaga, ang lait ng boss ko sa akin. Ikaw, kung ganun yung boss mo, laitin ka. Kung ako sa'yo, ito po, tandaan niyo mga kapatid, hindi niya pwedeng ismulin yung Panginoon natin. Kung ako sa'yo, kung matalino kang tao, mag-iisip ka. Hindi ka magre-resign kasi nagpapaaral ka ng college. Malaki yung tuition fee ng anak mo. Wala si Beng doon nung kinausap niya ako. Tapos sabi niya sa akin, saan ka kukuha ng ipang-aaral mo sa anak mo? Tandaan niyo ha, tuition fee. Pangalawa, saan ka kukuha ng i-sustain mo sa family mo? Pangatlo, wala kang trabaho. Tingnan mo si Satan, di ba? Nilalagay yung takot sa isip mo, sa puso mo. Ay, hindi po ako natinag. Ang sabi ko sa kanya, muuna po yung pasya ko. Aalis ako. Sabi niya, pag-isipan mo, may 1 month grace period bago kami umalis sa Danville. Pag-isipan mo, aral ng anak mo, kuleyo, pagkain mo, isusustain mo sa family mo. Wala kang trabaho. Nanalangin ako sa Lord, umiiyak ako, Lord. Sabi mo, hindi mo ako pababayaan. Sabi ng Lord, go. Alis ka dyan. Kailangan marinig mo yung tinig ng Lord. Kasi pag ikaw lang, may sabi nga, let your ways be my ways. Pag ikaw lang mahirap, pinapakinggan ko yung tinig ng Lord. Ilang beses, go. Umalis ka dyan. Sabi ko sa boss ko, sige po, buo na po yung pasya ko, sir. Aalis po ako. Eto na, nung last na namin, para siyang walang pakialam sa amin. Para kaming itinatapon na basura na lang. Kasi ang tingin ng boss namin sa amin, mga basura kayo. Ang sakit nun, di ba? Eh, kung basura kami, mas basura to. Ito head eh, ito may-ari eh, mas basura to. Eh ako hindi ko natanggapin na basura ko. Lagi kami ginaganon, mga basura kayo. Ano kung ganyan yung boss mo? Iniwanan ko. Bahala ka. Sabi ko naman, bahala ka kasi madaya ka na,
Basura pa yun. Ang liit ng tingin sa amin bilang mga Kristiyano. Talo pa si Parao. Na habang nililiglig yung isip mo, malis ako. Nabuhay kami. Diba? Pinatapos ng Lord yung anak ko ng college. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng tuition fee. Sabi ko sa Lord, 50 yung tuition ng anak ko. Nagpapawisan ako nun. Nagpapaypay ako nung umalis ako sa opisina, pero ako yung sahod ko. Pinagpapawisan ako. Pero sabi ko sa Lord, may joy pa rin ako. May peace pa rin ako. Kinukuha ko yung last na sahod ko, tsaka yung last na commission ko. May peace ako sa Lord. Nagpaalam ako sa mga client ko. Ito gaano kabuti si Lord. Nung sinabi ko sa mga client ko, Ma'am, Sir, aalis na po ako sa opisina namin kasi yung boss ko nilalait na ako. Basura na ako. Ayun, tignan niya ako ng ganun. Kasi hindi naman siya yung Diyos eh. Para tawagin niya akong basura. Masakit yun. Kasi lingkod ka ng Panginoon, tatratuhin kang trapo. Ayoko nun. Iwanan ko siya. Nabuhay kami. Sabi ng mga client ko, sige, magre-resign ka? Yes. Buo na pa siya mo? Yes. Kinausap ako ng mga client ko. Sa akin ka. Hindi ako pumapasok, kundi tawag-tawag lang. No, gano'n kabait ang Lord? Habang nagbi-minister ako, nagpa-follow up ako, tawag-tawag ako sa client, and yet binigyan ako ng Lord ng maraming benta. Pinramis ni Lord, never I leave you nor forsake you. Lord, 3 years to 50 yung tuition ng anak ko sa isang taon, 80 ay 100. Baon 300. Nilalatag ko sa Lord. Gusto kong umiyak lagi, gusto kong lumuhod. Pero sabi mo, Lord, dito siya mag-aaral eh. Ikaw magpapaaral, hindi na ako. Dahil ang gusto ko, PUP lang. Pero dito mo nilagay. Iyan ang gagawin mo, God. Umiiyak ako, sabi ni Pastor Novi dati, makakatapos yan sa biyaya ng Diyos. Pastor, lang ng tuition fee. Gusto ko sa totoo nung, hindi ganun kalaki yung sahod namin. Di ba, government tayo, ganun lang yung sahod natin. Kaya mo bang magpa-tuition ng ganung anak? Kahit, dapat tatlo yung trabaho ko. Ito na, nung nag-resign na ako, sabi ko, Lord, I commit everything to you, I leave everything to you. 3 years, hindi kami inutom ng Lord. Binigyan niya ako ng trabaho na nasa bahay lang ako, nagtatawag lang ako sa client. Sabi nung client ko, magtrabaho ka sa akin. Freelance. Tawag lang. Pag kukunin ko yung cheque, tas delivery cheque, taga-delivery. Ganun yung ginagawa. Pupunta lang ako sa client pag magko-collection ako. Alam niyo yung sahod ko? Totoo. Ang sahod ko sa Danville, 15,000. Nung nakuha ko yung commission ko, first month, totoo i-share ko sa inyo, totoong nangyari, 100,000. Palakpakan natin yun. Na-amaze ako. Kung yung 15,000, ilang buwan kong sahod yun? 5 months, di ba? Pero nakuha ko siya ng isang buwan. 100 plus yung nakuha kong komisyon. Yun ang nagpaaral sa anak ko, yung Lord. Nakuha ko talaga yun, nakuha ko. Sabi ko, grabe rin, namiss ako sa'yo. Sabi ng asawa ko, kami ng pera niya. Gusto ko. Bigay ng Lord. Kami niya na. Sabi niya, pinagpaguran mo. For 1 month. Sabi niya, yan na sinasabi ko sa'yo. Kung naniwala ka sa Lord, umiiyak ka pa nung umaalis ako no? Umiiyak siya. Sabi niya, wala ka na trabaho. Yung sabi. Kasi government lang ako. May commission ako. Bigo, panginayangan yan. Sabi ng Lord, never I leave you, never forsake you. Nung nakita niya yung commission ko, ay, ito pala yung promise ng Lord. 3 years, nakagraduate yung anak ko. Sabi naman ng Lord, nag-campaign ako. Sabi ng Lord, Lord, papasok ako dyan sa government na to. Ang liit pang sahod namin dito. Tinignan ko, yung starting namin, 439.
Sabi ko, makakakain mo yung pamilya ko nito. Lord, meron akong business na hinahawakan. Sabi Lord, sige, go anak. Sige, pasok ako. Diba, lagi ko siya-share? January, February, March, April, May, June. Ay, hindi. July, August, September, October, November, December. 6 na buwan, hindi ako nagtrabaho sa government. Tingnan niyo yung kapamaraanan ng Lord. Nag-apply ako July, hindi kami tinawagan. Bilangin niyo July, August, September, October, November, December. Hindi ako nagtrabaho sa government. Pero, si Lord, iba yung way niya. Sinawad ko yung 6 na buwan na nandun ako sa labas, nagtatrabaho, ibinigay ng Lord. Parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hiyang-hiya talaga ako. Sinawad ko yung 6 na buwan. Sabi ko doon sa boss ko, akin po ba talaga yan? Worth it yan. Sa'yo yan. Kasi nagtrabaho ka. Hindi nag-campaign lang po kami. Para yan sa'yo. Kinukuha ko sa HR, pinondohan na yan, matagal na panahon na. Talaga pong akin to, DTR ang ginagawa ko, kaya sabi nila, yung batch daw namin, yan yung pinakaswerte. Hindi swerte, blessing! 50,000 na sahod ko, nasa bahay ako. For 6 months. Tuntuwa talaga ako sa Lord. Sabi ko, Lord, grabe na-miss talaga ako sa iyo. Sabi ko, 6 na buwan ako nakaupo sa bahay namin. 6 na buwan ako nagtatrabaho sa labas sa ibang tao. And yet, tinanong ko si Konsi, yung boss ko, Konsi, amin ba talaga to? Parang niyang-iya ako sa sarili ko. Biyaya mo ba? Kukunin ko yan. Hindi po kaya lang, parang niyang-iya ako sa sarili ko. What you call blessing. Blessing from God. Nakuha namin yun. Diba? Si Lord iba. Ibang-iba. Kaya nga sabi ko kanina, Lord, sino ba naman kami para pagpalain mo ng ganito? Marami kaming pagkukulang. Diba, hindi tayo perfecto. Marami kaming fail. Marami kaming minsan, mabibilis mag-init yung ulo namin. Kasi tumatanda na kami. And yet, mabuti ka pa rin. Diba ganun kabait si Lord? Bago magkasakit si Pastor, totoo magkausap kami nung gabi. Ang dami niyang binibilin kay Brother George. Naiiyak ako nung gabi. Kasi sabi niya, George, pag nawala ako ganito. Naririnig ko yun na nag-uusap sila ni George bago siya magkasakit. Ang dami niyang binibilin. Pag uwi ko ng bahay, sabi ko, Lord, uuwi ba sa'yo si Pastor June? Dami niya binibilin kay George. Ganito George, ganito George, ganito George, ganito George. Nandun din ako, Arlene, ganito, ganyan. Sabi ko, pero Lord, sabi ko, natakot ako. Sabi ko, grabe Lord, nagbibilin. Nag-pray ako sabi ko, Lord, huwag mo kung kayaan na si Pastor June ay umuwi sa'yo. Kasi hindi namin kaya, kami kahit sa Rejoice, hindi namin kayang i-handle, hindi namin kaya. Dahil merong head, may nakakaalam. Pag uwi niya ng bahay, sabi ni Mike, ito totoong nangyari, hindi niya alam kung sino siya. Sunday magkausap kami. Hindi alam ni Pastor kung sino siya at nasaan siya. Sabi niya kay Jamie Ann at kay Nathan, sabi ni Nathan, where is my daughter? Sabi niya ganun. Sabi niya, Dada, whose daughter? Yung anak ko, hindi niya masabi kung anong pangalan. Pero si Jamie Ann yung hinahanap niya. Ngayon sabi ni Nathan kay Ann, Mommy, I think Daddy has a problem. Sabi niya, bakit? Hindi niya kilala kung nasaan. Nasaan ako? Sabi niya, nasaan yung anak ko? Sabi ko, umiiyak si Ann kasi hindi niya kilala si Pastor. So, dinala ni Mike nung gabi, pagkagaling sa church. 300 yung sugar niya. Palagay mo, kung ikaw hindi Kristiyano, mabubuhay ka pa. Napaka-imposible, 200 nga lang
Nai-stroke na yung iba, ito 300. Sabi ni Mike nung gabi, Ate Arlene, wag po muna natin sana munang ipaalam sa buong church yung nangyayari ngayon kay Daddy. So tumahimik kami. Kami nag-pray, ako, si Mike, si George. Sabi niya, hayaan niyo pong si Daddy yung magsabi. Kasi ayaw namin mag-alala ang mga taga-church. And even sa mga daughter churches natin, ayaw namin mag-alala muna sila. So nag-pray kami. Paggising po ni Pastor ng 10 o'clock, nung umaga, dinala ni Ana, 300 yung sugar. Hindi po kami kilala. Talaga, hindi kami kilala. Kahit si Ana, hindi niya kilala eh. Sige, Pastor. Sabi niya, Pastor, okay lang po kayo. Oo. Sabi niya, saan ako? Sabi, nasa hospital po kayo. Tapos sabi niya, di ba ate, hindi niya po kilala. Tapos kaya, Pastor, kilala niyo po ba ako? Sabi, sino ka? Sabi ko, si Arlene po. Kaya gano'n. 10 o'clock ng umaga ha. Nayaan namin. Sabi ng doktor, gisingin niyo, gisingin niyo. Ay kung gumising eh, sige, patulugin niyo muna. Sabi ko kaya, sige Ann, matulog muna kayo. Ako muna gamunday kay Pastor. Muwi sila. Nagpipray ako sa Lord, Lord, please, have your ways on us. Kasi hindi namin kaya na si Pastor ay makikita ganyan. At sa sitwasyon ngayon, sa church, sabi ko, wala pang binilin kung ano yung mga dapat gawin. Nagbilin lang siya, Lord, ito yung mga gagawin. Lord, huwag mong hayaan. Let your Holy Spirit lead at patuloy yung guidance mo. And heal him. Nagwa-warfare ako doon, pumasok ako ng 10 o'clock. Sabi ko, sige, Ann, labas ka na. Nagpipray ako sa Lord, Lord, pwede po bang ibalik mo yung ulirat ni Pastor? Na para bang walang nangyari? Hirap mag-pray sa Lord yung ganun sa sitwasyon, nakikita mo, parang nagdadayin siya at wala siyang alam sa buhay. Nung 3 o'clock, bumalik ako. 10 o'clock, wala pa eh. Sabi ni Ann, sige ate, ikaw muna dyan magbantay. Sabi ko, sasabihin na ba natin sa mga church leader, wag muna ate. Hayaan natin si Daddy ang mag-discuss sa kanila. Sabi ko kasi para may pag-pray. Hindi, tayo na lang muna yung mag-pray. Yun din yung bilin ni Mike. Sabi ko, ikaw George, huwag muna, hayaan muna natin. Hayaan natin si Pastor din yung magsasabi niya. Pray ako. At 3 pala kami, pati si Ate Vicky. 4 si Mike. Pray kami. Pagdating ng 3 o'clock, pumasok ako sa kanyang room. Binantayan ko. Sabi na, Pastor! Tapos sabi nung doktor, may bisita ka. Gisingin, magtutulog po. Hindi, gisingin mo. Ginising pilit, ginising. Sige, ginising. Pastor! Oh, Arlene! May gulat na gulat ako. Sabi, Pastor, kilala mo ako? Oo naman. Sabi, sino kasama mo? Tingnan mo kung gaano kagaling ang Lord natin. From dun sa mental block na hindi ka kilala, ibinalik ng Lord yung mind. Napaka-imposible, di ba? Pero walang imposible sa Diyos. Yung organs niya, inayos ng Lord. Yung mind niya, inayos ng Lord. Pagising niya ng 3 o'clock, sabi ko, Pastor, kamusta po? Okay lang ako. Ito, dami kong ano dito, dami kong ganyan. Sabi niya, kakilala niyo po ba ako? Arlene, ikaw pa. Sabi niya, hindi kita makikilala. Kamusta, church? Sabi ko, okay po. Tapos sabi niya, sa Bible study, tawagan mo si Mark. Kasi hindi ako, dapat ako supposed to be mag-aan may Bible study. Pero hindi ako pwede. Tawagan mo si Mark. Kilala niyo po si Mark? Oo naman. Preacher yun, or either Anthony. Kilala niyo po si Ate Shoni? Siyempre naman. Sige, kilala niyo si Kuya dyan? Oo naman. Sabi ko, Lord, na-amaze ako. So sabi ko, kilala niyo po ba si Ate Vicky? Siyempre naman. Nasaan ba yung anak ko si Ann? Diba? How powerful and great is our God. Pwede ka nang mawala nun, no, ulira. Pero ang bait ni Lord. 3 o'clock, nag-uusap kami, tagal namin nag-usap. Sabi ko, alam niyo po ba yung mga pinagsasasabi niyo kay George kagabi? Oo, alam ko yun. Nagbilin ako, alam ko yun, lahat yun, alam ko. Third service, nandun pa ako sa church. Nag-uusap pa tayong 3. Ano po ba yung pinag-usapan natin? Yung gawain, yung ganito, yung ganyan, yung ganyan, yung ganito, yung ganyan. Diba?
great is our God. Tuwang-tuwa ako sa Lord. Sabi ko, God, nakaka-amaze ka talaga. You are great and awesome and powerful, God. Ngayon po, choice natin 2025. Choice natin. Paglingkuran si God, I tell you kapatid, hindi ka malulugi. Walang pagkalugi dito. Magnegosyo ka, go. Ask God. Magtrabaho ka, go. Ask God. Ito yung way mo, ito yung plan mo, 2025. Commit to God. Acknowledge Him and He shall direct your path. 2025, ito ba yung gusto mo? Leave it to God. Give it to God. And let the ways of God be your ways. 2025, ano ba yung plano mo? Ito yung plano ko yung nilalagay ko. Sige po, tayo pong natin manalangin. Let's sing the song, Have Your Ways. Lord, have your ways. Lord, marami pong salamat sa mga kapatid kong ito. And have your ways on us, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo, Lord. At nananatili kang mabuti sa amin. Tunay, Lord, na we enjoy kung ano nga po ba yung ibinigay mo sa amin. Yung buhay na walang hanggan, yung biyaya, yung pagpapala mo. Salamat, Panginoon. Dalangin ko sa mga kapatid kong ito, ngayong taon, Lord, na tunay po, Ikaw yung manguna sa kanila. Ikaw yung kumilos sa kanila. Ikaw yung maghari sa kanila. Ikaw po yung maging daan na tunay, Lord, para sa kanila, Panginoon. Hayaan mo po na i-commit nila yung buhay nila sa iyo, na i-commit nila lahat ng bagay sa iyo, Panginoon, at bitawan kung ano man yung mga bagay na nais nila sa iyong harapan, Panginoon. At yung plano mo ang siyang tunay na magtatagumpay sa buhay ng bawat isa. And I pray that you will seal them with your precious blood. Even our loved ones, Lord, that you will protect, God. Na walang pagkasira, walang pagkalugi, walang sakit at karamdaman, and you cover us with your precious blood, O God. And let your warrior angels, Panginoon, sisend mo sa buhay ng aking mga kapatid na to, Panginoon. Sa buhay ng aking mga kapatid na to, na kung saan, Panginoon, nagtitiwala, naglilingkod sa iyo, Panginoon, na ang katagumpayan ng kanilang buhay ay sa iyo, Panginoon. Have your ways on us, O God. Have your ways on us, O God. Tayo pong lahat ay tumayo para awitan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. We give you praise, O God. Shakarabakanda rabayanda kemo. Oh, hallelujah, Jesus. And this is our desire, Panginoon. So honor you, to worship you. Shakarabababayanda. Yara bakanda rabashika rabakanda rabababayanda. This is my desire to honor you. Glory of my heart, I worship you. Yes, Lord. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my Yes, heart. Lord. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take,
moment I'm away. Lord, have your ways in me. And this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Hallelujah, Lord. Lord, salamat po na ipinapakita mo sa akin, Panginoon, na sa mga kapatid kong ito na yung ilaw, yung liwanag, yung direksyon. And I praise you for this, O God. Yung liwanag ng buhay na kung saan magniningning dahil ikaw yung Diyos sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Shakarabakandarabaya. Yera kandaraba shikaraba kandaraba bababayan. Lord, yung kagandahan ng plano mo sa kanila ay magaganap. Dahil ito yung pinanghahawakan nila. Na sila ay may makapangyarihang Diyos. As long na sila'y nagtitiwala, Lord, nandun yung pagkilos mo, Panginoon. Salamat po, God, sa kaliwanagan ng buhay na yan, na kung saan yung direksyon ng buhay, na mula sa iyo, Lord, yung igagawad mo sa kanila, Panginoon. And the desire of their heart, Lord, to worship you, to honor you. Salamat, Panginoon. God, na yung pangako mo, that you will never leave them nor forsake them, Panginoon. At patuloy itong taon na to, magiging mabunga, mapagpala ang kanilang mga buhay. Na yung desire ng heart nila, na patuloy na panalangin ng kanilang puso, Lord, igagawad mo sa kanila, Panginoon. Ano man yan, physically, spiritually, financially, Lord, lahat yan, Panginoon, kaya mong ibigay. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito. Patuloy na walang dadapong sakit at karamdaman bukos. Lord, I pray your awesome power and powerful hand upon on their lives, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat sa iyo, God. And this is your promises, O God, na panghahawakan ng aking mga kapatid. Ito pong aming panalangin, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Ito po, tayo makakapagpagan. At ngayon po, tayo dadako po sa ating pagbibigay. Yung 10% po, sabi nga dun sa Malakay 3:10, subukan ninyong idalhin ang inyong ikapo. Kundi bubuksan ko ang darungawan ng langit at ibuhos ang iyong masaganang pagpapala. Totoo po. Totoo yun. Kasi, tingnan niya yung nangyari sa LA. Ang yayaman nila pero natupok saglit. Why? Marami sa kanila hindi tither. Kayo tither eh. Diba? And yet you are blessed. Diba?
Hindi malalaki yung bahay natin, pero sobrang blessed tayo. Sabi nga nung nandun, umiiyak siya, for the rest of her life, doon siya nagpagal. Then, naghanap buhay, buong lakas niya, buong pagod niya, binigay niya doon para magkaroon siya ng bahay doon sa Hollywood. Pilipina to ha, Pilipina. Nagbakasyon sila. And then pagbalik nila, abo lahat. Umiiyak siya kasi wala na siyang babalikang bahay. Dugot pawis niya, doon niya ibinigay. Pero as in, wipe out. You're so blessed, di ba? Kasi kahit hindi ganun kalaki yung bahay mo, wala kang bahay sa Hollywood. And you are blessed. So, iyan ang pagbibigay natin sa Panginoon. Diba? Susi yan kasi as long na nagtatapat ka sa Lord, minsan nga yung iba 20% eh. Tayo 10%, diba? Minsan nga may nagto-12% pa. Tignan niyo yung balo. Diba? Patuloy silang pinagpapala ng God. Yun po yung susi. Sabi ng Lord, kundi sasawayin ko lahat ng mananakmal. Ibig sabihin, lahat ng devourer na yan, hindi yan hahayaan ng Lord. Hindi ka man pinakakasing yaman ni Mel Gibson, ni J-Lo. Yung bahay mo, hindi man ganun kaganda. Simple man yung bahay mo, para kahit barang-barang yan. And yet, you are blessed. Because you have God. At yung 10% na ibinibigay mo, na hinahayaan mo na may pagkain sa tahanan ng Lord, I tell you, kapatid, 10 times din yan ibabalik sa'yo ng Lord. Higit pa dyan yung kayang gawin ng Lord. Diba? As long na nagbibigay ka, si Lord kaya kanyang pagpalain. Sige po tayo po magkaloob. Panginoon, marami pong salamat sa aking mga kapatid na ito na patuloy na nagkakaloob. Alam ko po na ikaw yung Diyos na patuloy magbubukas ng durungawan ng langit upang ibuhos mong masaganang pagpapala sa kanilang buhay, Lord. As ng Lord na sila ay nagtatapat, naglilingkod, nagbibigay ng kaloob, Panginoon, para sa iyo upang may pagkain sa iyong tahanan, Panginoon. Salamat po, God, sa kanilang mga buhay at ibabalik mo ito sa kanila ng siksik-liglig at ang mga pupa. Salamat po, Panginoon, at pagpalain ng aking mga kapatid na ito. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, tayo po'y magbigay sa Panginoon. Habang po kayo nagkakaloob, announcement po, February 23, no, nasabi na po sa inyo ni Tita Shoni. Ay, sa February 23 po, ang ating anniversary ng Pasig Christian Fellowship, it's 40 na. Diba? Ang tanda na natin. Sino ba mga 40 na? Ay, masigit pa tayo sa 40. 40 years na po tayo this coming February 23. Sabi po ni Pastor, so lahat, welcome tayo doon. Ano po bang gusto niyong service? Oo, second. Kasi para mas maganda, yun yung pinaka-gathering natin. Kasi pag first, hayaan natin dumalo sila. Kasi yung sa second service, yung mga bisita natin, hayaan natin silang mag-first. Tayo mag-second. Lahat ng Rejoice, Quezon City, Nagpayong, at saka Kuya po. Pwede po. Pero kasi sa second, baka sila Nanay Bet lang yung pwede. Gusto niyo po yung second service tayo, para yun na po yung pinaka-gathering natin, na makita natin yung mga kapatid natin na taga-QC, na hindi pa natin nakikilala. Yun, makikilala mo. Parang sabi mo, ay kilala ko to. Nakita ko to sa Facebook. Taga-QC pala to. Diba? Hindi mo kilala yung kapatid mo sa pananampalataya. Ay, teka, taga-ano pala to? Harvest pala to. Si Banban, nakakata ko si Banban. Di Rejoice si Banban, di po ba? Nagpunta ako ng palengke. Ito, para maging aware tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Bumibili ako ng isda sa kanya. Sabi niya sa akin, ay, di ba kayo yung taga-harvest? Akala ko yung harvest pansitan, kasi meron akong client sa harvest pansitan. Tapos sabi ko, ay, hindi ako taga-harvest. Hindi kayo yung taga-harvest, di ba? Ay, hindi yun sa harvest pansit, hindi ako yun. Tapos sabi niya, sa harvest, ay, sorry. Sabi ko, sorry. O nga pala, kapatid, nanay ka pala ni Gabo. Sabi ko, sorry po. Naalala na kita. Pero tuloy na
naiiyak ako sa sarili ko. Sabi ko sa dami ng kapatid sa pananampalataya, siya pa yung unang bumati sa akin. Niyang-iyak ako sa sarili ko, Lord, sorry po. Sabi niya, nag-harvest ka, di ba? Pero mabilang ko din sila, ay, oo nga pala, nag-rejoice ko. Nanay ka nga pala ni Gabo. Sabi ko yung bata dun sa, sa rejoice, sabi niya, ay, opo, sabi ko. Niyang-iyak ako kay Banban. Pag uwi ko, sabi ko kay Pastor, Pastor, sorry po, kasi may bumati sa akin dun sa church. Minsan, totoo, pag nasa labas kami, palibasa di ba, ibang service, hindi tayo magkakilala. May bumati sa akin, sabi ko, kilala kita taga-harvest ka. Sabi ko, kilala mo ko? Oo, nakikita kita. Sabi ko, saan? Sa harvest, di ba yung teacher ka ng children? Sabi ko, ay talaga po ba? Sorry po, hindi ko, siguro sa dami na, sa labas, sa loob ako, sa labas kayo. Kaya po sana po, punta po tayo para makita natin yung mga taga-QC, yung mga taga-nagpayong, yung mga taga-kuya po. Para po doon yung ating fellowship sa kanila. Enjoy naman natin yung moment na sa 40 years natin sa Panginoon, makilala natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Diba? Na hindi lang pala tayo, na may pakialam din pala tayo sa kanila. Kasi sila din yung nananalangin sa atin minsan, di ba? Second service po, at yung mga t-shirt po, sabi ni Tita Vicky, kung gusto niyo pong magpagawa, 350 po lahat. Kahit anong size po yan, pera lang po dun sa bata. Kung gusto niyo pong magawa, sabihin niyo lang po kay Tita Shoni, or di kaya, para po yung sizes ma-coordinate po kay Ate Vicky. Sabi nga, pagdating ng hapon, lahat daw nakaputi. Pero pag morning, barong at gown. Barong Tagalog gown. Ang bigat, para tayong mga para tayong mga artista, nakabarong tayo, naka-gown. Ay, huwag ng gown, barong na lang daw. Diba? Pero pagdating ng hapon, lahat tayo naka-t-shirt na white. So, yung pong mga gustong magpagawa, sabihin nyo lang po kay Tita Shirley para po makuha natin yung, yung sizes. And then, yung mga wala pa pong kalendaryo, napakarami pa po ng kalendaryo sa church. Kung kayo po ay nanghihingi po ng Lord, kasi yun po ay magiging pondo natin para sa ating darating na anniversary this coming February 23. Actually, 100 pieces pa yun. 100 pieces pa. Konti lang yung kumuha. Konti lang. Yung iba hindi pa nakakakuha. Pero kung sino pa po yung mga walang calendar, available pa po dun sa church. Isang taon naman po yun. January pa lang. May February pa, may March, may April pa. Diba ba? Sige po. Tayo pong lahat tayo tumayo para sa ating pangwakas sa panalangin. Hallelujah. Sige po. Sadya na po kayo sa boses ko. Ay po'y manalangin. Aming Ama sa langit. Maraming salamat po sa pagpapala na tinanggap namin sa araw na ito. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit, Panginoon, na patuloy yung paalala, Lord God. Tunay po, Panginoon, sabi mo at yung pangako mo. Hindi mo kami iwan ng pababayaan man. At anuman hilingin namin sa pangalan ni Jesus sa ipagkakaloob mo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Maging sa aming makapatiran na isa, Panginoon, para purihin at sambahin ka. At anumang pangangailangan namin, alam ko, Panginoon, kinatagpo mo na. At katatagpuin mo pa ang kung may kakulangan, Panginoon. Maraming salamat at sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord God. Patuloy mo yakapin ang bawat isa. At huwag mong hayaan, Panginoon, madagig kami ng kaaway sa mga nagkalat na mga sampon ng mga kanang kadiliman, mga sakit at karamdaman. Kaya ngayong araw na to, Lord God, patuloy po ikaw ang dakila, ikaw lamang ang luwalhatiin, papurihan at pasalamatan habang kami nabubuhay. Salamat po, Ama. Sa iyo po lahat ng paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. At ang patnubay at gabay ng banal na spirito na inyong maranasan sa buong isang linggo at ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang magpoprotect sa inyo at patuloy magpapala sa inyong buhay. Pagpalain po kayong lahat, tapos na po yung ating gawain. God bless you all po. Salamat po, Happy Sunday.